ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Diyan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yon, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Kaya sa ating kapwa-kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me. Ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-asetilin ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya hinagpis nila, sa loobin nila. Parang wala ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this, Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Konseho ng Maynila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala naman kayong MOU or Memorandum of Understanding? Aren't you required to do so? Tayo ang tagabantay, taga-subasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ari-arian ng lungsod, hindi congressman. Masyado nang abusado ang mga ilang individual. Bagay, kumisan, tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin. Ang langaw, pag tumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pakiramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, sa kalabaw. Sa ating mga negosyante, welcome po kayo sa Maynila. Open governance requires confidence-building measures that will convince the businesses, big and small, will invest in the city of Manila. Para pumasok sila, latagan po natin sila ng red carpet, hindi ng red tape. Higit nating gawing mas epektibo ang IBOS, Electronic Business One-Stop Shop. Let us demonstrate through deeds, not words, through actual service, not posters on the wall, that there is indeed ease of doing business in the city of Manila. Tapos na po ang kawalangyaan at pang-aabuso ng mga empleyadong or individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito. Now, let's go back to our taxpayer. And I appeal before this chamber
this council, and I appeal to you through the leadership of our Vice Mayor, Chia Chensa. I am now submitting before you today the general tax amnesty for the people of Manila. Bakit po? Ginawa po silang bakahan